Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Anya na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo og eksaktong serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Ang programang sa katawhan mo serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Kauban sila si George Manco, Jean Sanjorjo o Eli Sabitsana. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Matag Huwebes, alas 11 hangtod sa alas 11:30 sa buntag, dinhi lamang sa Radyo Natin FM. Okay mga kaigsunan, anihan na usab kita ining atong tunga sa oras nga programa. Kumusta ka mong tanan o ginautunta? Kainyo kaming umnan ini atong programa Serbisyong Totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Okay, sa ngalan ni Governor Gerard Roger Espina o sa atong PIO head sa Capitol, Attorney Eddie Gano, niya na usab kita mga katahuran kaninyo sa tanang mga naminaw karon sa tibok probinsya sa biliran. Good morning. Nauton ta inyong yung sundon ang atong programa karong buntaga. Good morning mga biliranon. Niya na sab kita sa atong programang tunay na pagbabago with Governor Gerald Espina. Good morning. Matay ulan-ulan na pod. Kinanglan magkuhan kita. Magdagyo ta gatong proteksyon sa atong lawas kay lisod na taon niya og masakit pa ta. Okay, good morning. Okay, so dili na ito lang anon tungod kay naatay mga bisita karon. Daghan dag pagaisgutan para sa kasayuran sa atong katawhan sa probinsya sa biliran. Unsay mga programa o mga serbisyo nga gidala niining atong mga bisita karon. So Sir Jen, ipaila ang atong mga bisita. Okay, mga kaigsuunan, nagpasalamat kita nga sa atong mga bisita karon nga bisan sa kabisi sa ilahang schedule ni arigyod sila sa atong programa karong buntaga. Aniya karon makauban nato ang atong Provincial Veterinary Head si Dr. Susette Bello Apora ug si Ma'am Felicissima G. Amador, si Ma'am Fe, ang Supervising Agriculturist sa atong Provincial Veterinary Office. Good morning kaninyo, Ma'am. Good morning, ma'am. Okay, good morning sa tanan natong paminaw nga mabot na ni atong Sibya karon. Sino? Maayong buntag sa inyong tanan. Sabi na kang Sir Eli. Sabit sana, Sir Eli, Sir Mangko o Sir Jean Sanjorjo. Og Fe og sa naa dinhi og sa tanang naminaw karong adlaw. Mayong buntag. Okay, so ato na yung sugdan. Sir Jen, sa pagpangutana para ato masayra no ang mga programa. Mga kaigsoon sa ato ng nasayran kaning atong Office of the Veterinary Office sa atong provincial capital, dako kay kini katabang sad sa atong mga kaigsuunan, especially sa mga livelihood projects, mga dispersal, mga serbisyo alang sa atong mga kahayupan, ug uban pa. And lately, Sir George, Sir Eli, dunay bagong gilunsad kining auction center sa atong mga livestock dito sa Barangay Burak. And I think this is a very unique project also kay sa Tibuok Region 8. I don't know if there are other provinces nga duna niini nga maong facility. So siguro atong ihatag sa atong mga resource persons karong buntaga ug unsa ang
operation ug unsa kini nga proyekto ug unsa kini ang iyang operations dinhi sa atong probinsya sa Biliran. Okay, so maing buntag again sa atong tanan. Kining atong bagong gilunsad nga proyekto ni Governor ang Provincial Livestock and Poultry Auction Market nga atong may soft opening gahapon nga adlaw. Kini usa kini ka proyekto ni Governor aron pagtabang sa atong mga swine raisers, ang mga hog raisers nato nga ma-uplift ang ilang living condition pinaagi sa mga fair market price sa ilang baligya, may ready market sa ilang produce, sa ilang farm. Ingato lang sa Burak. And then, aron magsulti katag ingodan ang fair market price tungod kay mawa naman usahay kining mga middlemen bitaw nga mao imo ato sa atong farm nga mao makapamino usahay sa kanang presyo sa atong kanang makapamino sa presyo sa atong mga baboy. Whereas kung dito atong dalhon nga to sa Burak 170 guna siya basta 80 kilos and above. So ang below 80 kilos nala na sa mga 165. Whereas kung moderate sila sa kanang pigiri, ang kanang mga middlemen mupaak pa na silang maayo sa atong mga sa presyo mo na nga minus ang labi na ang income sa atong farmers. And then ang usapod katuyoan ana nga ma-eliminate nato ang bitaw na ning ASF ang swine fever kay dili naman mo diretso ang mga truck nga to sa farm. Mo stipot na lang na sila dito sa Burak. Og gawa sa aning ASF na punay kuang karon nga EI kanang avian influenza nga sakit sa mga manok. Oo nga contagious kayo nga mo kuan sa human mo apektar po sa mga tao. So mao ka na nga aron malikayan kini nga mga insidente mao na nga kanang naay mao ni mga proyekto ni Governor. So atong inform gihapon balik sa katawhan nga kining ESF ang province of Biliran is still ESF free for 6 provinces sa Region 8. Ang Biliran naka-maintain gihapon naka-sustain sa iyang pagka ESF free. So usa kini ka pamaagi aron nga dili mo maka abot gud sa atong mga din sa province sa Biliran nga kini nga matang sa sakit. So ang operations okay, so nindot kayo ni nga programa ma'am no. Sa ato nang nasayran so opening kagahapon. So ang ako lang pangutana ma'am kaning dito ba open ba ni siya sa tanan nga dunay mga hayop nga mo display dito? Open na sa tanan nga mga hog raisers. As long nga mag-inform la siya sa among office kung pilang iya available nga baboy. Tapos pwede na kuhaon sa province. Tapos kung pwede ang munisipyo gihapon may available sira nga sakyanan, pwede pod ihatod sa munisipyo ngari sa Burak. Mag-request la sira sa munisipyo. Pero kung wala gyud mga ningkamot ang probinsya sa Biliran nga makuha ilang baboy para every Wednesday na ang among auction. Oo. So Wednesday lang ang among pag-issue og shipping permit. Monday to Tuesday siguro ang pagkuha kay based on experience kahapon man daw nitong this week man lang godo. Nagkuha kami Tuesday, naglisod gud tawon mi pag-comply sa nag-order sa amo mga 90 heads karon ang nakuha lang namo mga 46 heads kay wala man makuha tanan.
Overtime na good. Overtime na good sila Uwan, until tapos 12 in the evening na sila. Tapos early morning naghakot pero wa good mahakot tanan ang 90. So more or less is coming Monday or Tuesday kuhaon para sa Wednesday na lapod to wala makuha. Sa ato pa doktora, unsa may sistema katong atong makaigsunan nga gustong mo-appeal sa auction ang ilahang mga kahayupan, unsaon man nila pag mo-coordinate sila sa Office of the Veterinary Office? Yes sir. Mag-coordinate kung pilang ilang available kay kami na pud ang mag-coordinate sa mga buyer kung pila ilang need. So in that way wala na yung middleman nga ma-involve direkta. Wala na masyado. Wala na masyado. Kaya ang middleman gi-employ naman as casual employee sa province of Iloilo. Actually, sir, not only mga baboy nga mong gi-cater nga na pang livestock, tanan nga klase sab. Kabaw. Kabaw, kanding, Kanding. baka, kanang ug naa available nga kanang mga isang pangsabong nga manok. Pwede na to i-display nga to. Pagkuan, oo. Only lang kanang nay wa pa ta na pagsugod wa makaabot ang katong upat ka heads nga karabaw nga ning ana nasa opisina nga mo display nga to. Ambot kay tungod due to bad weather condition ada may Kuya kung paano, kung ikaw galing mo service sa Pwede livestock, mas maayo. pwede hatod ito niya. Buwan na tayo kuhan nga may bayan na po ang ilang transport din na. Basta sila may early mapalit pwede yan. nilang ikuhan ito. I-display pero ning coordinate sila da. Coordinate kay alaga kung may sakit. Dangan to kay lang magiging yun sa vet. So in terms of kanang sanitation doktora, Ma'am Amador, unsa may mga precautionary measures na batay bath, spraying disinfectant or unsay mga precautionary measures nga kanang walay makasulod nga sakit KSF and bird flu or avian influenza diha sa atong dinhi sa atong probinsya ug diha sa atong auction center. Mao na karon na namo giplano mo kay wa pa mi makabutang sa footbath. Pero karon temporary this coming Wednesday dapat mabutangan na ito namo. Nagstorya namin dito sa office nga magbutangan og parang plain nga GI sheets. Tapos butangan og sako parang jute sack. Tapos butangan disinfectant para tanan gyud nga moagi may makakuan mo agi ma-disinfect mo ilang mga butas or shoes, chinelas. Actually, sir, no, ang pag-procure, pagkuhan na mo sa kaning mga hayop nga i-display nga to, during sa mong meeting sa kuhan ka ng mga MAs, mga swine racers, o kuhan nga, kanang may scheduling ni namo nga, ang amo galing na kuhan nga schedule ang primero mo display nga to, nag-hands up ang taga-kaibiran. Karon, it so happen nga, ang kaibiran na busy sila tungod kay di abot ang ilang fiesta niya may series of kana activities na sila. So, magkuhan na lang sa uban nga mga available nga mga hog growers, mga farmers nga okay ang ilang kuan nga kuhaon namo. So, mo na lang na ikuan. Siyo naka-ready atong service diya ay tingaling mabiti na po di mahapotanan. Yung atong elfin guba man po. So at least nga kaning facility o kaning proyekto dako kay nagikatabang sa atong mga kanang tigpamuhi og mga hayop dili lang sa mga swine o hog racers pati na sa mga nagbuhi og mga manok nga Bisaya, manok nga igsasabong sa uban pang mga karabaos, baka. So at least nga may maadtuan na sila kay sometimes ang atong mga kaigsuunan nga dunay harbisonon na nga mga kanang baboy, mga baka, uban pang mga kayupan, magproblema sa market. So ang uban magpinanawag pa sa diri sa merkado, unya ang uban ipautang na lang nila ilang ihawon, ipautang kilo-kilo. So at least nga with that project, with that facility, with the assistance of the Office of the Veterinary diri sa atong probinsya, doon na maadtuan ang atong mga kaigsuonan nga mga
nga tigpamuyog hayop din sa probinsya sa biliran. Usag ko na sa among panoyo nga may ready market good sa mga hayop nga ilang ma-produce sa ilang farm. Ang atong ang process nato sa pag display nato dito, once na to makuha na mo ilang baboy no, ma-display nga to. And then it so happen nga kanang naay dili mapalit. Di mahalin. Di mahalin. Tungod kay ang labis na gahapon wa nakaabot ang usa ka buyer nga mong kuan tungod tingali sa balwetang condition ingon ana. So ang buhaton nato ana, kuhaon nato ang ilang initial weight sa baboy nga bilin ngadto unya pag after 1 week or karong gali may maato nga kanang amo na pong i-measure ang among kuhaon ang final weight sa hayop, and then ang diferensya ana kanang custody OPV o kan para sa feeds o kanang ubang pa nga kanang matubong ba nga to nga within that kan nga to sila nagstay nagboard sila sa among auction market facility. So facility, and then ang jud ang initial weight kanang mao gud to ang mabayaran gud sa farmer ang kuan. So whatever difference nga bisa. So nindot kayo nga. Nindot kayo. Ang bayaran katog yung actual weight niya sa pagda dito. Yes. So ibilin man na dito kay tungod kay wa mahalin. So kung musobra naman na siya pag abot kay simana pa o pananglitan sunod Miyerkules pa siya mahalin, mo tubo puto siya kay tinubungan man. So anha na ang excess diya na sa So at least nga ang mga owners, ang mga tag-iya, safety wala sila libog. So napay gwardiya, di pa mahadlok sila nga makabuhi o nga sa diha na napay pagkaon, pero mabawi kaya pong pagkaon sa atong provincial government, sa atong OPV, kay ang diferensya sa timbang dire man ihatag sa OPV para sa feeds lang sad. Okay. So at least nga good as sold na siya basta mabutang ang nimo ang hayop pa to. And then in case of bitang death without due to pag-aksa-aksa bitaw pag nagkuhan si governor nga kanang bayaran na lang nato. Ano emergency slaughter na lang na nato, and then pwede na nato i-kuhan i-dispose sa carcass. Ingon ana kay pananglitan og simbako pag during transport aksidente na ay mapiangan na ay makuan nga dili na madala sa kanang na buyer, so kita na lang mo dispose. So ang jud ang farmer once mo pa nang ilang kanang baboy nga ri sa atong auction market good as sold, wa na sila problema na. Namoy akong magtanong. Kung halimbawa tagalaing probinsya mo nga ri atong matumbayan, dili ka ta maalkansyon na wala tay supply din sa atong probinsya nga baboy. Ay kita iba ko ng mga buyers na to outside different Pero province sa na. ang kining sa inside, ang atong market sa merkado, tingali mawada na kaya tulid to na doon tanan. Hangkay itong baboy. Okay. Kay, in fact, ganinang buntag, may ning-ari pa sa opisina na mo kay gusto siyang mo avail ba na mo, kuhan ba na nga serbisyo nga kanang ibaligi ang baboy kay wa may nagpalit kuno siyang baboy for 4 months na kuno, kuha na sa feeds, una na. Kay bago pala siyang kahibalo ba, una na, kung mapwede, makuha ko dagyan sa okay, amulan nag-ikuan next kuan. Kay actually akong sister namin pigirin na si doak ang tulo ka heads nga wan usahay muasa siya na mamisuki dia sa merkado sa pugos lagi pero mapugos na nata pagbaligya para ma-dispose kay ug laps sa months murag ko ana, so mas maayo na ron ako nang istoryahan nga direkta na lang dito. So dako ko ni og pabor ba nakukuni siya o tsansa karon sa atong mga hog raisers. Abigin ninyo ma'am doktora. Ang usa man nga nakapahulop sa atong mga hog raisers sa una tungod kay mahal ang feeds, unya kung ang taga-merkado mo palit ang iyon lang og barato. Unya ikaduha pa mogamit sila og mga middleman, mga hente, unya ang middleman mo'y muhangyaw pag-ayo dito. Halos pangayoon na lang dito sa mga backyard racers.
Mao na nga usahay mahulop ng atong mga farmers. Ang lit karon na anay mga programa nga ingon ani nindot kayo ato na ning pabor nga mga mamuruwi ko kayo. So good news kay na sa atong mga kaigsunan nga namuhi og hayop sa tibuok probinsya sa biliran kini mga kaigsunan. Dili lang kini sa atong lungsod sa Nabal, tibuok probinsya kini sa biliran ang maka-avail na ini nga programa sa atong provincial government. Ug ang siguro ang atong Office of the OPV doon na siguro yung mga kanang daghan nga mga link sa atong mga buyers, ma'am. Yeah. Daghan na itong kay, siyempre kanang namay magkuha nga na kanang shipping permit ba, mga buyers, pagpalit nga ni, katong sa una nga, direkta pa sila mo ato sa atong piggery farms. Pero karon nga nasa istipot sila sa Borac, so gikuha na sa among usa ka opisina nga nga mo issue shipping permit ang ilang mga kanang number, cellphone numbers aron anytime yun sa nga 30 akong gusto kung mapwede makapalit og 30 uban palit og 60 mao na nga among ikuan din sa among dinha sa atong auction Pag-process diha na. Okay, din ang pag-process. And besides, gawas aning pa ni Governor God nga kining auction market nga na-realize na nato karon kaluyas Ginoo. Napay tiabot nga kanang iyang proyekto nga kining feed mill nga kanang kuan affordable kuan feeds nga kuan na under construction na nanay pondo pagkuan, so hopefully ang kining kataas sa presyo sa kanang pamalito nato sa feeds ato ning mai-address pohon mga ingredients Nindot kay kana in terms of food security program sa atong governor Gerard Roger Espina, dako kay nag-ikatabang, and we also congratulate sa atong OPV nga maayo kay mo implement sa mga programa nining especially sa atong mga kaigsoonang namuhi og mga hayop. And breakthrough na kini nga programa karon kay in terms of program murag dako kining tabang sa seller og sa buyer. So ikaw seller, wa ka nay problema kay igbutang nimo dito sa atong auction center, good as sold na kanang mga kahayupan. Og ikaw sad nga seller, wa ka nay problema, igadto nimo nanay mga papel, mga permits sila nay mo process og sure ka nga maayong quality og ang imong makuha nga mga stock sa hayop ang imong gusto. So di na kay ni problema no. Nindot kayo gini nga programa. Tungod kay kung gusto ka muka og kalderitang kanding. Nga to na ka Miyerkules sa mga baro-barato pagka dito, di na ka magsinuroy-suroy og kinsay nagbaligyag kanding. Dayon na itong planong tungkol ang restaurant. So dili ma'am, ang namoy mga list sa klase sa stocks o pila ang kilo nana namoy murag taripa aw kanang presyo na gyud. Manok mo Bisaya kanang mga inana Wala pa. Market price. Market price. Parangan sa pagkakaroon ang may baseline lang kami ang sa baboy, pero ang uban nga mga commodities wala pa. Pero siguro mag-istorya agad sila ang buyer o ang seller kung pila irang presyo kay di man pud may mudawat og kwarta kay ang usually ang pag mga to ang buyer sila man ang mag-negotiate og ang seller. Pero mukha yun na sila sa market price siguro. Ang ilang yun ang basihan. Ang nagdagan nga presyo. Nga naman po yung mga native na mga manok. Ako landan doon diya sa bulgi. Sa ibalibaran kay dagan sila istak niya panlitan. Kung datong nito, hindi ko makasiguro na muna yung presyo. Kamu gada magbuot sa ninyong presyo kung pila inyong presyo. Dili man kami magbuot. Ang buyer na laog ang taghiya. Kamay magsabot. Wala pang buyer. Dito lang. Sige, lodging sa kanila. O ang stock manok. Kaya makabuhi, no? May kulungan. Aside from that, Doktora, Ma'am Amador, kanang atong mga breeder og mga kanang nindot nga mga klase sa mga iro, pwede sa diha i-display or ayaw lang sa ero. Pagkaon lang. So, puros lang mga pagkaon na Carabao. Animals lang, ayaw sa ero. Animals, yes.
So at least nga klaro kay basig ang uban nga breeder mo gato ditong iro. So at least mga kaigsuuna na sa naminaw karon sa tibok probinsya sa Biliran, good news kay kini kining proyekto sa atong batan-on nga governor Gerard Rojo Espina. Ang OPV gahapon nakita ang ginakon sa sila ka busy. Full force sila sa pag-implement sa soft opening sa atong auction center dito sa Burak. Wala gyud nabilin sa opisina. Kay tuad dito ni Focus. In fact, kaingon pa ni Ma'am, wa mahurot og hakot ang mga target nga number of heads sa mga hogs nga dadun unta dito sa atong auction center. So at least nga sa pagkakaron dako kayo ka ikatabang in terms of sa atong mga seller o sa mga buyer dinhi sa atong di na sila magkatibuag kaysa una palit dito palit diri asa man ang namaligay ba ito dito kita may mamimiling so karon muadto lang sila sa OPV ngadto sa kuano na sila makong adto sila kada Miyerkules pick upon nila so at least nga may adlaw sad unsang adlawan nila pick upon. Pero mas maayo god moabot ang iyang baboy mga 80 kilos kay based sa kahapon ba unay taga Kulaba ang iyang weight is 81 pagbali pagtimbang na dito syempre siguro ang stress inabot na lang 79 pero adtong mga naabot 90 89 wala masyado waray decrease ang weight so mas maayo kadtong dagko merong tig-unlig-o na siguro na hindi basta-basta mo iba ng timbang. Kung ganito ko dito upalit kong lechon nun, mas mahal ang lechon nun siguro sa... Mahal ang lechon nun. Mo range na mga 250 to 40 to 50 per line per kilo. Depende kung mag-order. Kung may mag-order nga lechon nun na namo, pwede siguro. I see. Pero mas mayo kinang mo coordinate ka usa og na mo ibaraligya. Mo coordinate ka sa ila. Okay, sila man sad ang muhatag og mo contact sa mga buyers. So so nalakoy pahabol nga pangutan na ma'am. Kini bang pananglitan magdaangat to og mga manok. Ingon aning pansabong nga manok kay may kantidad man siya. So sa inyo pang gikaingon dili ninyo kontrolado ang presyo. So ang buyer ug ang seller mo ay magsabot. So kung mahalin to siya, wala ba obligasyon ang seller diya sa opisina. Ang buyer siguro magkuha permit. Permit lang yapon. Pero bayaran dili man mo hatag og permit kung dili registered and farm. Farm registered yun ang farm. Kung within region 8 lang pero pag like outside region 8 dili na pwede. Di na siya pwede magawas kung wala gyud mga kwan. Dapat registered ang farm. Bawal manggod sa kwarto. Pero kung di nilang buyer pod, okay ra kay madadara man nila. So siguro Sir George, Sir Eli atong taga-anog higayon ng atong mga bisita karon pag hatag og mensahe sa atong mga mamuruhi og mga hayop sa dinhi sa probinsya sa Biliran aron na madasig usab sila kung say mga kanang kaayuhan nga mahatag nini nga mga proyekto. So in behalf sa among provincial vet awda mapog among provincial vet sa opisina sa Kapitolyo nga pinanguluhan sa atong mahal nga gobernador si Gov Gerald Rojo Espina. So among giawhag ang tanang magbubuhi og baboy nga paniguro na magbuhi ron samtang nga nang okay pa nga tohang health condition diri sa wa patay ESF Kalwes Ginoy kan kay nanatay ready market nga sa inyo mga hayop diri. So every Wednesday lang ang atong schedule sa pagkakaron pero ambot lang kung as the need arises basin mo kan week or twice o kan pero pagkakaron every Wednesday lang. So kung naamoy igbaraligya mga 80 kilos and above just inform nga ris opisina nga nakay igbaraligya nga baboy aron atong ma-schedulean pagkuha. So ako lang inform kay naay mga taga Samar pod nga
usahay banguha, parihog lang atong mga magbababoy, dapat naa sila'y mangutana usa sila kung taga-diin kay may nabatian ko ato dito dapit sa Kulaba nga nangumpra og 100 ka buok nga baboy, wa mo agi naman la sa munisipyo. So mas maayo ito ma-monitor nato ang mga baboy kung paasa kay basig sila ang magdasakit sa atong mga sa probinsya. So mo na ang kadelikado kay once magin red zone kita, di na kita ASF free, lesser na ang market. So karon aros tanan nga mga projects sa agriculture dito sa region dinhi sa atong mukuha ang irang tinatawag nga sentiniling, ang ira damo irang mga programs nga dinhi sa atong mukuha tungod kay kita may ASF free. Okay. So paningkamutan na nato nga magtinabangay ta nga dili na masudlan atong probinsya. Okay. So at least nga murag wala gyud tay panahon nga napupos na atong panahon, ato lang kanang ipaabot sa atong Governor Gerardo G. Espina ang pagpasalamat nini nga maong proyekto nga dako kayog ikatabang sa atong mga farmers sa mga livestock raisers, Sir George or Sir Eli. Okay, so daghan po tata kayo pag-aislutan, no? Kay nindot kayo ni nga programa pero di naman ginato kapungan kay totoo na pupos na 30 minutos. So amo na lang giawhag, sundin na lang mi sa sunod namo nga edisyon. Kining inyong higala sa kanginan, George Mangko. Kini si Elizabeth Sana, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug unta sundan ninyo matag huybis. Okay, sa ngalan ni Governor Gerardo G. Espina ug sa atong PIO head Attorney Edegano, kini inyong alaga Jean Sanhoro. Hantod sa sunod ni gayon sa sama gyapong takna og istasyon maayong buntag. Anya na ang programa sa radyo nga muhatod